Good morning mga ka-Arden. So Mr. Hardner Ongguros. So ngayong hapon nandito pa rin po tayo sa ating palaya plantation dahil po talagang gagawin po natin yung sabi natin pagpapataba sa kanila sa pamamagitan po ng pag-apply ng matabang lupa mula po sa mga nabulok na mga cut grasses. So yung aming mga sabi natin ninipon na mga cut grasses last year ay thoroughly decomposed na po at ito yung gagamitin natin ngayon sa pag-apply dito po sa ating harden. So yung ating mga ampalaya ay nagsisimula na talagang mamunga, kaya kung makikita po natin lahat po ng mga plastik na nakahang yan po ay meron na po ng bunga. So kaya po, pero mas lalo pa talagang dadami yung bunga ng ating mga pananim na ampalaya kung dadagdagan pa po natin ng mga soil additives itong ating mga pananim na ampalaya tulad po nito. So pinapakita po natin dito, ito po yung mga sabi nating collected na po na thoroughly decomposed grasses, no, cut grasses, at siya yung i-apply natin dito sa ating buong plantation. Ngayon patuloy na po tayo sa pag-apply ng mga organikong pataba. Yan, makikita po natin, busy na po tayo sa pag-apply nitong organic fertilizer, compost, no? Compost fertilizer na i-apply po natin dito sa mga puno nitong ating mga pananim na ampalaya. So, hindi dito magtatapos yung ating soil amendment kasi pagkatapos po natin ma-applyan lahat ng ating ampalaya, isusunod po natin naman siyempre yung mulching activity. So, para po mas lalong ma-building up natin yung lupa in preparation for the next cropping season. So, lahat po ng mga cut grasses, yung mga binunot na damo, dito po natin ilalagay sa ating ampalaya plantation para po talagang mas marami ang nutrients na makuha ng ating mga pananim na ampalaya. And at the same time po talagang namomodify dito yung sabi natin halumigmig o temperatura ng mga lupa dahil po talaga matatakpan po siya ng mulch material. So at talagang target po natin talaga na mas lalong patabain dito ang lupa in preparation for the next cropping season naman siyempre. So yun po yun. So kinakailangan lahat ng binunot natin na damo, so pakinabangan uli natin. So wag natin susunugin sapagkat po ito ay sabi natin meron ng malaking pakinabang sa ating mga taniman. So recycle po natin yung lahat po ng mga sabi natin mga damo na nabulok na, so gamitin natin bilang organikong pataba. So yan, makikita po natin ito na po yung area na kung saan po natin kinukuha natin yung ating mga cut grasses, yung thoroughly decomposed na cut grasses. Dito po namin inimbak yung lahat ng mga basura at mga damo na nabunot natin mula sa ating harden noong nakaraang taon. Yan, meron pa yata ng ahas. Yan, so pero maliit pa naman. So yun, bali talagang makikita po natin talagang matabang-mataba ang lupa kahit nga yung mga damo ay talagang mataba na rin. So kaya ibig sabihin talagang maganda itong lupa na ililipat natin o idadagdag natin sa mga puno ng ating mga pananim na ampalaya. So mahaba-haba na. Yan, so patuloy po tayo. So yan po talaga, so bali meron tayo dito ng nahuli po na maliit po na ahas. Yan. So bali kaya dapat maging maingat po tayo sa pagbungkal nitong lupa na gagamitin po natin doon sa pagpapataba ng ating mga halaman. So kaya po makikita po natin talagang ingat na ingat itong si Mr. Hardner Ongguros sa pagbubungkal nitong lupa na pinagkukunan natin ng pataba para po sa ating
mga pananim na ampalaya at pipino. So pero wala tayong magagawa kundi talagang bungkalin ang lupa at nang matapos na po natin ang ating gawain dito po sa ating munting garden. So yon. Ito yung mga sabi natin mga nabulok na lupa, nabulok na po ng mga damo na tinambak namin dito nung nakaraang taon at pagkatapos po ng isang taon, bulok na po sila kaya po talagang kukunin na natin at ibabalik na po natin sa ating munting garden. So isa po ito sa paraan ko nga paano natin papatabain yung ating mga pananim sa ating mga taniman. Pagdagdag ng mga sabi natin mga organikong pataba ay isa po sa sabi natin tumpak na paraan kung paano po natin papatabain at gawing malusog ang ating mga halaman sa ating mga taniman. So, yon. Ngayon po tatapusin na po natin at hahakutin na po natin yung ating mga sabi natin binungkal na lupa at ang may apply na natin sa ating mga pananim para mas maaga tayong magtapos para po sa araw na ito ng ating gawain dito po sa ating garden. So kabibilis-bilisan na po natin ang pagbubungkal nitong sabi natin lupa dito po sa ating pinagkukunan nitong organikong pataba. So para po talagang matapos tayo ng maaga at nang makauwi din po tayo ng maaga. Yan, patuloy po tayo sa paghahakot ng mga compost para ma-applyan na po natin ang ating buong ampalaya plantation at ang ating pipino plantation para po sa araw na ito. Pero talagang ngunting ingat dahil meron po ng maliliit na mga ahas. So yan po. So kaya patuloy po tayo. Kaya talagang ingat na ingat po si Hardney Rongguro sa sabi natin pagbungkal nitong ating mga sabi natin compost na pataba, no? So yan talaga medyo mapagmasid at mapagmatsyag itong si Hardney Rongguro. So meron pa yata ng isa pang ahas na makikita dyan mamaya-maya ng kunti. So kaya po talagang extra careful po tayo dito sa ating ginagawa. Talagang buwagag na buwagag ang duta yung sabi natin yung mga nabulok na po na mga damo. So yun talagang magaling po na sources ng sabi natin ng nitrogen fertilizer itong ating mga pati na rin po ng carbon kasi po brown material. So yung mga nabulok na po na nabulok na ng mga dahon, no? At yun na nga, so bali i-deliver na po nitong si Hardney Rongguro papunta sa kanyang garden yung mga sabi natin mga lupa. At ito na po, ipapakita na po natin yung lahat po ng sabi natin puno na na-applyan na po natin nitong ating organikong pataba na mula po sa bulok na mga dahon. Yan. So, yan, medyo mahaba-haba na po yung na-applyan natin. Yan, makikita po natin. Dinagdag lang po natin sa puno. Pero ang kagandahan yan kasi dapat pa i-incorporate natin yan, i-cultivate ulit natin para makahalo ang lupa sa sabi natin sa malagkit na lupa para po maging buwagag yung lupa. So, yun, pinapakita na po natin talaga na talagang sobra na ang improvement nitong ating garden. So, maganda na po talaga, no? So, yun.
ganyan na po kahaba po yung na-applyan po natin itong ating sabi natin organikong pataba. So yan po. Makikita nyo po yung sabi natin yung ating harden. So marami na po nang nakahang na mga plastic. So yan po ay meron na po ng bunga. So binalot po natin yung bunga ng ampalaya natin para po hindi masira. Sa panahon po na meron po ng pag-aatake mula po sa ating mga insekto. So kaya po talaga ginagawa po natin yung lahat ng paraan para po mapataba natin, maproteksyonan at mapangalagaan ng taba yung ating mga pananim na ampalaya. So kaya po talaga nakaka-proud tingnan na malinis at mataba yung ating mga pananim at hitik na po sa maraming bunga. So yun po. Kaya patuloy po tayo sa mga gawain natin dito po sa aking munting hardin nang matapos po natin yung nakatang na gawain para po sa araw na ito. So ngayon po natin meron na po talaga ng mga bunga na sabi natin makikita tayo mula po dito sa ating hardin. Yan. So yan, makikita po natin yung ibang mga sabi natin plastic ay talagang meron ng namumuong moisture, so kaya kinakailangan matanggal. So yun po kaya yung ginawa ni Hard ni Rongguro, na hinipan mo yung mga plastic para po lumabas yung mga namuong sabi natin moisture sa loob po ng plastic. So yung or cellophane. So yun, patuloy po tayo sa ating mga gawain dito po sa ating hardin. Yan, so makikita po natin maganda na po talaga ang presentation ng ating hardin. Talagang tumataba na po talaga yung ating mga pananim na ampalaya. So kaya po tunghayan po natin at subaybayan at panoorin yung ating buong video para po sabi natin makita po natin yung naging accomplishment ni Hard ni Rongguro sa araw po na ito. So yan po. Yan, ipapakita na po natin yung lahat po ng mga pananim natin. So dito po sasabi natin sa ating pipino plantation, masasabi po natin na may konting failure dito kasi po yung mga pipino na ginamit natin dito, ito ay hindi natin kusang ipinunla. Ito ay kinuha lamang natin sa dating sabi natin pipino plantation. Meron po doon ng mga sabi natin binhi na tumubo kaya itinanim na rin natin. Pero sisikapin po natin sa pamamagitan po ng pag-apply nitong organikong pataba, mapataba po natin yung mga pipino na sabi natin mapapayat at mapabunga natin kahit papano. So yun po. So at yun na nga, so bali makikita po natin, so yung hindi uniform yung tubo ng mga pipino, gaya ng sinabi ko, kasi nga po yung mga binhi natin ay hindi po kusang ipinunla. So yan. Pero ganun pa man, so ginagawa natin ang ating paraan, ang munting paraan para po matulungan, mapataba natin ang ating mga halaman. Yan. So mag-a-apply na po tayo nitong mga organikong pataba. Yan. Kung nagustuhan niyo guys yung ating video para po sa araw na ito, so huwag kakalimutang i-like, i-share, subscribe at pinutin na rin po ang notification bell para po kayo ay laging updated sa mga susunod na video ang aking i-upload. So maraming salamat po sa inyong panonood. Sa muli, ito yung Hard ni Rongguro na nagsasabing, thank you so much for watching. See you again in my next video. Bye bye. God bless you all and follow for more.